맞은 것 같아 Girl, kinda same like we got chemistry, same energy I can see us make history Bing bing 돌아가듯이 You are goddess like Venus, I'll be orbiting Promise Hello everyone, this is Nico Dormis, formerly known as Lost Furukawa, your anak na manager ng taga Cebu Pacific, and I've been traveling na with Cebu Pacific since I was a kid pa. So if you're new here, subscribe na po kayo sa channel ko para in case may katanungan kayo or di kaya may gusto kayong malaman about sa controversial budget airline na ito. Don't worry, I will try to address your concerns po. And by the way guys, kapag pala na-reach na natin ang 10,000 subscribers, tayo ay magpapag-giveaway na ng GoPro Hero camera. Kaya abangan nyo yan guys, and join na rin pala kayo sa ating Instagram channel for more updates. Yun lang, tara, balik na tayo sa ating video. Welcome back again to another YouTube vlog, and for today's vlog guys, tayo ay pupunta ngayon sa 17 or carat filming or shooting locations ng kanilang MV or di kaya V-Live. So ako yung naging carat fan noong 2025. So dinala ko rin guys yung ating carat light stick para dun sa picture taking na gagawin natin sa kanilang mga filming locations. Since nag-fan na tayo ng 17, talagang gusto ko mapuntahan yan dito sa Korea. So talagang isingit natin sa itinerary yan kahit hindi siya K-drama, di ba? Kasi nasabi ko sa inyo sa first part ng vlog is nakafocus ako sa K-drama location. So hindi, meron din tayong carat filming location, di ba? So as a fanboy, talagang gusto ko mabigay sa inyo yung best experience, di ba? And also, sa tipid lang or budget na gagawin dito sa South Korea. Kasi di ba iba parang private tour na. So ako kasi guys, tinatry ko hanggat maaari mag DIY sa mga ganito. Kasi gusto ko matansya yung oras ko. So tignan nyo ginawa ko guys sa T-Money natin. So itatap ko na lang yan dito sa Seoul Metro. Ayan. So ang pamasahe is 1,550. Mamaya makikita natin yan yung bawas. So saan yung papuntang Samgakji? Guys, pansin ko lang yung style ng Seoul Metro stations nila is medyo makaluma na rin, ano. Parang hindi pa napipinturahan ulit. Pero parang may kagaya siya sa Tokyo ata, I think. Dun ba sa area, ganito rin yung design. Kaya familiar sa akin, sabi ko puro tiles, di ba? So ganyan yung design ng kanilang subway. So nasa left side pala guys, kung sa perspective ko, yung papuntang Samgakji. So dito tayo sasakay. I think 2 stops away lang siya. Kagaya nung nangyari kanina sa airport. Imagine ang lapit lang pala guys using Seoul Metro, no? Tapos gagastos kayo sa taxi ng napakalaki. So okay na mag-express train kayo, then Seoul Metro na lang. So nakababa na tayo dito sa Samgakji Station, and mukhang malayo ulit yung lalakarin natin. Kasi mag-shift tayo to line 4, light blue line. Diba yan yung kanina? So namali pala tayo kanina kasi kanina nandun tayo and tumuwid lang tayo guys sa kabilang side. And nandito na kaagad. Ayan. So ready nyo lang talaga guys yung lakarin nyo. So ito kasi yung sapatos ko guys. Skechers. Ayan. So bumili ako ng sapatos para sa Korea trip natin din. Welcome to Dongjak Station. Kung papansin nyo, itong station nila ay naka-open lang. Tingnan nyo, kaya sobrang lamig. So bababa na tayo dito kasi lilipat tayo ng Line 9 Beige. Bet na bet ko talaga maglakad dito sa Seoul kasi hindi ako inahapo, pinapawisan, talagang yung lamig is sakto lang kasi nako-cover na rin siya ng ultra warm. Unless yung nandun lang tayo kanina sa rooftop, sobrang lamig dun kasi nasa taas tayo. Pero
Ito, pag nasa subway naman kayo, saktong lamig lang. Kaya carry maglakad, hindi kayo pagpapawisan talaga. And exercise na rin guys. So recommended ko talaga na mag-train na lang kayo dito kasi mura lang yung public transport nila dito. Tingnan nyo guys, so ang ganda ng araw na sa kanila. Talagang malaki drama yung looks. Ito may autumn leaves po. Tira. So buti na lang nilagay natin yung tea money natin dito, no? Talagang scan na lang. Tignan nyo guys yung mga autumn leaves. Oh. Hindi pa rin pala nauubos. Nakakalula yung kanilang station dito. Talagang dun sa pinakababa yung line 9. So akala ko tapos na yon. Ayun pa pala. Doon pa pala ata sa pinakadulo. So lumipat na naman tayo ng pwesto guys kasi mali na naman tayo. So nandun tayo kanina dun sa site na yon. So dito pala dapat. So lagi nyo check guys yung signs kung saan papunta yung train para hindi masayang yung oras nyo tsaka yung tea-money nyo. So finally guys, nandito na rin tayo sa Samsung Junggang Station and medyo malayo ito sa Dongjak Station. So guys, check nyo yung mga stations na lalapagan nyo kasi medyo nakakalito pakinggan yung sinasabi sa station. And medyo kaunti yung English translation dun sa kanilang Seoul Metro pero laban naman. So okay naman. Ngayon lalakad tayo papunta sa former Pledis building nila. So itong former Pledis Entertainment building is naging legendary practice spot nila to. Dorm and also parang naging bahay or tambayan na all throughout the years. So excited ako na mapuntahan yun kasi doon nagsimula yung 17 I think. So since former Pledis building na siya, I think hindi na siya ganun kaganda rin. So baka hindi na maintain na maayos. Actually nag-research din kasi ako kung ano yung itsura. So baka hindi na yung ina-expect natin kagaya dati, no? Pero let's see pa rin. So maglalakad lang tayo. Malapit na yun dito sa Samsung Junggang Station. And tayo gagawa doon ng reels picture taking with the Karat light stick. So itong GS25 ay isa rin sa sikat na convenience store dito sa South Korea. So aside sa 7-Eleven, meron pa silang CU, which is yun yung mas maraming branch. Pero ito GS25, ayan, pare-pares lang din, halos mga convenience store foods lang din. So palabas na tayo ngayon guys ng Samsung Junggang Station. And para tayong kinukuha ng liwanag, ano, yun yung nakikita sa camera kasi maaraw na sa labas. Pero super lamig guys, as in buti na lang naka ultra warm heat tech tayo guys, para tayo nasa K-drama subway. Oh, nakakatuwa. Tapos meron pa ring autumn leaves dito. Actually hindi pa nga siya nauubos. Gusto ko i-try yung subway sa Korea guys. Ano, magkano yung mga meals nila dito? Oh, ito 6,900 Korean won lang. So before tayo pumunta guys sa former Pledis Entertainment building, nag-stop over muna tayo dito sa subway para malaki drama vibes. Tingnan nyo. Diba? So ang coke nila is 2,000 Korean won, so 16 ons yan. And itong Subway Melt or Club nila is 7,500 Korean won. So ang total is 9,500 Korean won ang binayaran natin with this beautiful view of Korea. Diba? Malaki drama vibes, no? Meron din ditong Zaksim, the Premium Study Cafe. So sa taas lang siya ng subway. Ayan. So gusto ko makapasok sana kaso mukhang bawal kasi pang estudyante lang. So didiretsuhin na lang daw natin to, tapos kakanan pagdating dun sa kanto. Ayan, tapos andun na yung pupuntahan natin. So tatawid na lang tayo guys para makapunta dun sa former Pledis Entertainment building. And grabe, super lamig. Nahihingal ako guys dahil sa lamig din. So hindi ako makapagsalita ng maayos din, no? Tingnan nyo naman itong Kangkas department store nila. Gintong ginto. Yan, no? Mukhang mamahalin lahat ng mga bilihin dyan, no? Sa department store nila. And ito guys, parang cafe siya. Kyochon 1991. So malapit na tayo. Ito na ba yung ginagawa? Baka ito na yung ginagawa na Pledis building. Sabi na
Hindi na tayo makakapag-picture. So ginagawa na tong former entertainment building. Hindi na updated yun nasa internet, guys. So ito na yung former Pledis Entertainment Building na ginagawa na. So ginawa nilang tourist spot yan dati, and ngayon ito nire-renovate na. Wala na yan. So ngayon, check tayo mga cafe dito na mga pinuntahan nila. Kasi alam ko pag diniretso natin yun, ito yung isa sa mga tinatambayan nila mga cafe. Isipin nyo, dati nag-alakad lang yung 17 dito, diba? Tapos gumagawa ng mga V-Live, na mga MV or anything na, diba, na makaka-benefit sa pagsikat nila. Grabe. Oh, ito yung neighborhood, guys. Oh. Mukhang yayamanin yung mga apartments. May Lotte, Castle Kingdom. Ito, Urban 81. Close siya kapag Sunday. So, close din siya. So, dito rin nagve-V-Live sila. Ayan. Maraming cafe dito. So, ito yung neighborhood nila. Libutin ko na lang kayo dito sa neighborhood nila. Pero, ayun yung building ginagawa na. Sayang, sarado rin yung Urban 81. So, pansin ko, guys, dito sa mismong street na to, sa Bugon-Saro, 67 Hill, parang medyo, alam nyo na, high class yung mga tao dito. Kasi, ko parang more on luxury yung mga business nila dito. Kagaya nito, may real estate na business, may mga cafe, may mga beauty, may mga studio. So, sin halo-halo. Ano ba to, guys, dati? Parang, sikat ba to dati, guys? Itong Bongsamoro, ano? Nakalimutan ko na, tignan mo. Bugon-Saro. Kaya ko to. Bugon-Saro, 67 Hill. Sige na, hindi ko nalilibutin, guys, itong padiretso na to. Magpe-picture taking na lang tayo dun sa Urban 81, tsaka dito sa former Pledis building kahit ginagawa. So paano na yung mga tour dyan? Kinancel na nila lahat, pati sa internet, diba? Kasi dati sinasama sa tour yung former Pledis building for the Karat Fan Tour. So doon na tayo mag picture taking, guys, and pabalik na tayo sa Samsung Junggang Station kasi lilipat tayo going to Songjongnong Station naman, diba? Nakakalito yung mga pangalan. Bahala na sa pronunciation, ano? Basta yun na yun, guys. So sa Songjongnong tayo, tapos sasakay ulit tayo ng another train going to Seoul Forest Station daw. So let's see. Tapos doon na tayo magko-coffee. Kasi 'di ba, since paborito sa mga drama yung iced americano, hindi pa natin natatryan dito sa Korea. So tatry natin yung iced americano. Doon na lang siguro sa coffee shop na pupuntahan natin. Kasi isa rin yung coffee shop na yon sa tinatambayan din ng Karats or nung 17 members, guys. So I think yung sumikat na or nag-trend na member doon si Joshua, 'di ba? Let's see kung bukas pa. Sana bukas pa. Mukha naman bukas pa. Kasi baka mamaya kagaya nito sarado rin, di ba? So at least kahit pa paano napuntahan natin yung origin or yung roots nitong 17 talaga. At least kahit pa paano happy ako. So nakikita ko na, guys, yung guide going to Songjongnong. So dyan tayo bababa mamaya. So lakad alo tayo pababa. So andito na tayo ngayon sa Songjongang Station and lilipat na tayo sa Suwinbundang Line going to Seoul Forest Station. So check ko na lang ulit, guys, yung mga signs kung saan papunta. So better talaga na ma-check nyo palagi kasi baka maligo kayo, guys. Sayang naman yung pamasahin nyo sa T-Money. Okay, guys, so nandito na tayo ngayon sa Seoul Forest Station and maglalakad ulit tayo. So sinesearch ko na ulit sa map papunta dun sa destination natin.
So lalabas na tayo guys. Magkano kaya ang pamasahe natin? Okay, wala. So okay na yon yung kanina. Kaya pala kanina guys, sinasabi dun sa train na for SM Entertainment. So ibig sabihin, ito yung baluarte ng SM Entertainment guys. Sa SM Entertainment ay SNS, di ba? Tama? Ano pa ba yung mga SM Entertainment? Iisip ako kung ano. Pero yun, lakad na tayo papunta dun sa destination natin. And itong destination natin ay may kasunod pa pero magkalapit lang naman sila. So tatapusin lang natin doon. Doon na tayo magkakape. Also baka titikim din tayo ng mga tinapay nila. Natutuwa ako sa sahig nila guys. Nagpa-pop. Nagugulat ako. Okay. Puro mga artist. So pagkatapos itong dalawang destination natin, tayo ay pupunta naman sa Myeongdong. So magte-train lang din tayo going to Myeongdong and explore na natin ang Myeongdong agad. Kasi guys, yun talaga yung pinaka-heart ng Seoul. So nakakalungkot naman if hindi ko magala, di ba? So guys, ito nga yung building ng SM Entertainment, oh. Ang ganda. Di ba? Oh, katapat niya isang apartment building. Grabe, ang ganda ng design ng building nila, no? So dito tayo nang galing kanina. Katerikan ng araw pero parang tumatama pa rin yung aircon sa mukha mo. Grabe, ang lamig. Ayan, meron pa mga autumn leaves. Guys, look at this neighborhood. Mas na-appreciate ko to kaysa sa Itaewon. Parang ang kalat sa Itaewon eh. Ito parang simple lang pero may mga restaurants and stores din. Malapit lang siya sa SM Entertainment. Welcome to the Coffee Sungsu guys. Ganda ng design nila, oh. Wow. So order tayo dito. So katapat lang siya nitong Louvre. Ayan. Order tayo. Open siya. Kaso ang daming tao. Okay. Ang ganda. So pwede tayo dito sa labas. Hi. Hello. Wow. 안녕하세요. Ichigo chocolate, iced vanilla. Ayan, dami pa guys, oh. Try nga natin itong vanilla latte nila. Double shot. Okay, okay na to. Tapos kuha na rin tayo ng food. Cookie na lang. So we got our coffee na and also yung cookie for 10,540 Korean won. Yan. Welcome to Coffee Sungsu. Kita ko sa inyo yung mga design nila. Yan ah. May mga mugs, tumblers, so different merchandise from Coffee Sungsu. Tignan niyo yung design ng kanilang interior dito. Diba ang ganda? Oh, tapos ito. Yan yung kanilang kitchen. Zoom natin para makita nyo. Diba? Ang ganda ng interior nila dito guys. Oh. So perfect tong hot coffee guys dito sa malamig ng weather. Ay, ang sarap ng vanilla latte nila. Hindi, alam mo yan guys, hindi matamis yung vanilla latte kasi common sa Pilipinas, di ba, na matamis yung vanilla latte nila, pero dito solid yung lasa, as in malalasahan mo talaga yung coffee dun sa vanilla latte din. Hindi siya ganun katamis. Ang galing. Anong cookie?
iniisip ko kung ano yung chocolate, pero ang sarap ng cookie nila. Crunchy siya. Parang Chips Ahoy. Ganun yung lasa. Pero ito, after long walks talaga, coffee talaga is the best. So, na tayo guys sa Coffee Songsu. So, ngayon naglalakad na ako papunta sa Podong Pudding. 2 minutes walk lang siya from the Coffee Songsu. And guys, napansin ko dito, ang dami pang snow na hindi pa talaga totally natutuyo. Or nagiging tubig. Kasi medyo madumi nga lang, kaya hindi ko na pinapansin masyado. Pero saan na ba yun? Tingnan nyo guys, so nakasetup na. Kasi nakakapagod guys magpicture ng pa-setup ulit ng tripod, diba? Yan yung struggles kapag solo traveler kayo, pero okay lang naman. So ito na siya kaagad guys, ang Podong Pudding. So picture taking lang din tayo dito. Hindi na tayo papasok guys. Kasi kakakain lang natin ng cookie tsaka kape. Ang dami na nating laman sa tiyan eh, no? Mamaya magla-lunch pa tayo sa Myeongdong din. Ang cute. Ay, sarado din ata guys. Pero yan, may picture tayo dyan. Kasi ang cute to, tignan nyo. So, na tayo guys, magpicture dito sa Podong Pudding. And nandito, sa tapat niya is itong pick-bake. So, grand opening niya ata. Parang gusto ko tignan guys yung mga binibake. Kasi mukhang masasarap. Parang mga egg tart ba ito? Wow. Oh, egg tart nga guys. May classic sila. Meron silang 64 layer. Wow! May bubble tart. Okay guys, finally tapos na rin tayo sa pag-explore itong 17 shooting location. So medyo nabitin ako guys kasi marami pa tayong hindi napupuntahan and yung iba ay sarado na. So ngayon tayo ay pupunta sa isang station ulit. Nakalimutan ko yung pangalan pero babalik tayo siguro sa station na yon. And pupunta rin tayo sa Myeongdong para doon na rin tayo mag-lunch and also mag-explore rin sa Myeongdong. So dito ko na puputulin. So sana ay makapunta pa tayo sa mga other 17 shooting or filming locations pa, diba? Kasi nabitin talaga ako guys kasi maikling oras lang talaga. Anyway, if you guys like this video, don't forget to follow my Facebook page and Instagram at Nico Dormis. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong Korea vlogs ko pa. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start another Korea vlog again in the next one. Bye!